May mga tao talagang pinagtagpo pero hindi itinadhana. Meron din namang pinaglayo pero pinagtagpo muli. We are the ones who will make our destiny. Kayo ni Carlos, nagsisimula pa lang kayo. Marami pa kayong pagsubok na pagdadaanan. Pagsubok na pwedeng magpatibay sa inyo o tuluyang sisira sa inyong relasyon. Natigilan siya sa sinabi nito. Isipin pa lang niyang hindi sila ni JC ay tila dinudurog na ang kanyang puso. Iha, one advice from me. Once your heart doubts about what you feel, don't make a decision to make someone happy. Instead, make sure that your heart really chooses it. Nasa huli lagi ang pagsisisi, but we can avoid it by controlling our emotion and decision making. Mahirap, pero it's worth it. Napatango na lang siya sa sinabi ni Tita Clarissa. Ma'am, eto na po. Wika ng kararating nakatulong. May 3 paper bag itong dala. Kinuha ni Tita Clarissa yon at iniabot sa kanya. Pasalubong ko sa iyo at sa kambal. Gustong gusto ko talaga ang kambal. Sana kambal lang apo ko. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Wait, Iha. Gusto mo ba makita yung picture ni JC nung bagong tuli siya? Ang cute-cute niya. Wait, kukunin ko lang. Patayo na ito nang dumating si JC. Mom, we're going. Naghihintay ang kambal sa kanya. Nagpapagood points pa naman din ako sa mga yun. Wika ni JC na lumapit sa kanya at kinuha ang mga paper bag. Wait lang iho, ipapakita ko lang yung picture mo nung bagong tuli ka. Mom! Asik ni JC na ikinatawa niya dahil nakasimangot ang gwapong mukha nito. Narinig niya rin ang paghagik-gik ni Tita Clarissa. Alis na po kami, Mami. Paalam ni JC dito. Thank you po pala sa pasalubong, Tita. Wika niya bago siya inakay palabas ni JC. Napailing na lang siya. Bye! I want twins, son! Good luck! Rinig niya pang habol na sigaw ni Tita Clarissa. Nang nasa daan na sila, ay di niya maiwasang lingunin ito na nakabusangot pa rin. Bakit ayaw mo makita ko ang picture mo nung bagong tuli ka? Pagbasag niya sa katahimikan. Inirapan siya nito. Feeling gwapo ang mukong? Huwag mo ko irapan, JC. Hindi mo kinakagwapo. Inirapan niya rin ito. Naramdaman niyang kinuha nito ang kamay niya at pinagsalikop. Isang kamay na lang ang gamit nito sa pagmamaneho. Huwag ka nga masyadong nagpapapaniwala kay Mommy. Nakakahiya. Nakasimangot pa rin itong Saad. Napatawa tuloy siya kaya sinamaan siya nito ng tingin. I can't imagine how you look like. Inilagay niya pa ang hintuturo sa ibaba na tila ini-imagine ang itsura nito. Baby girl, stop it. Kapag di ka tumigil sa kondo kita may uuwi. Rinig niyang banta nito. Tinawanan niya lang ito. Ang sarap kasing asarin ng baby boy niya. Sumapit na ang araw na pinakahihintay ng beshi ni Hadriana. Ang kasal nito. Nandito na sila ngayon sa may reception na ginanap sa Fonteverde Hotel. Kanina sa simbahan ay talagang ramdam ang pagmamahalan ng dalawa. Napakaganda ng kanyang kaibigan sa suot nitong wedding gown na talagang pinag-ukulan ng oras sa paghabi. Napaiyak din siya habang pinagmamasdan nitong naglalakad papunta sa lalaking mahal nito. She was really happy that her best friend already found her partner in life. Alam niya na panibagong yugto yun sa buhay ni Clara. And she promised to herself that she will stay by her side no matter what happens. Napukaw siya sa pag-iisip nang magsalita ang MC sa stage. We are now requesting our bride to throw her bouquet. So, all the single ladies, come forward and ready your wedding. Nakita niyang lumapit si Clara sa MC, kasabay ng pagtayo ng mga dalaga at nagsipunta sa harapan. You don't wanna join them? Mahinang bulong ni JC na nasa kanyang tabi. Kanina, nang makita siya nito sa simbahan, ay ayaw na nitong humiwalay sa kanya. Napaka-possessive. Umiling lamang siya. Ewan ba niya pero wala siya sa mood makipag-agawan. Mas gusto niyang manatili sa tabi ni JC. Hinawakan naman nito ang kanyang kamay at pinagsalikop. Nakita niyang kinuha ni Clara ang mic sa MC. Kapag kwan ay bumaling sa direksyon niya. I wanna say sorry to all the ladies in front, but this bouquet of mine is already owned by someone. Napakalapad ng ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Bigla tuloy bumilis ang tibok ng puso niya.
Binigyan niya ito ng tingin na nagsasabing wag nitong ituloy ang kalokohan. But Clara just laughed. "Please, my dear Beshi, come here and claim your bouquet." Anunsyo nito na ikinatingin ng lahat sa gawin niya. Napapikit na lang siya dahil sa nahihiya siya sa ginawa nito. Naramdaman niya ang pagpisil ni JC sa kamay niya. "Go and get it. Don't worry. I'll make sure I'll be the one to get the garter." Inalalayan na siya ni JC na tumayo at inihatid pa siya sa stage. Naghiyawan naman at nagpalakpakan ng mga bisita. Pagkarating sa stage ay pinandilata niya ang kaibigan na sinuklian lamang siya ng nakakalokong ngiti. Inabot nito ang bouquet sa kanya na wala naman siyang choice kung hindi tanggapin. Aalis na sana siya nang pigilan siya ni Clara at bumulong. "Wait here. Let's see what your Fafa Carlos will do after Vince announces his own little game." Nagtataka niya itong tiningnan. Nais niya pa sana itong usisain nang magsalita na si Vince. "Good evening everyone. Thank you for coming in our special day. Now, let's do a small game. Masyado na kasi luma yung hagisan ng garter." Panimula nito na nakangisi habang may tinitingnan. Sinundan niya ang mga mata nito at napako sa gawin ni JC na ngayon ay nakahalukip-kip na tila hinihintay ang susunod na sasabihin. "Our soon-to-be bride here is so gorgeous, right?" Nakarinig siya ng pagsang-ayon mula sa mga bisita, lalo na sa mga kalalakihan. Dahil nakatingin siya kay JC, ay nakita niyang dumilim ang aura ng mukha nito. Napalunok tuloy siya nang magtama ang kanilang mga mata. Ano na namang kalukuhan kasi naiisip ng mag-asawang ito? "Now, let's do it. I hid the garter somewhere, and the guy who could find it will have a chance to date her." "Vince!" Malakas na mura ni JC na ikinatawa naman ng halos lahat ng bisita. Nakita niyang nagsitayuan na ang mga kalalakihan at nagsimula ng maghanap, habang ang kambal ay nakita niyang prenteng nakaupo habang pinagmamasdan si JC na natataranta na rin sa paghahanap. Rinig niya ang mahihinang mura nito. Habang ang mga kaibigan nito ay tuwang-tuwa sa kalokohang ginawa. Ang pamilya naman ni JC ay napapailing. Napatingin lahat sila sa taong sumigaw. "Babe, sabi ko sa'yo talagang we are meant for each other." Si Dominic na tila may inaabot sa may sulok. "Dominic!" Malakas na mura ni JC na ikinatawa muli ng lahat. Nagulat na lang siya nang kumaripas ito ng takbo papunta sa kanya at hinila siya palabas. "Hoy! Carlos! Huwag mo itakas ang bride-to-be ni Dominic!" Rinig niyang sigaw ni Kenneth. "Lumabang ka ng patas, Fonteverde!" Sigaw rin ni Dominic. Pero tanging middle finger ang isinagot ni JC sa mga ito na mas lalong ikinatawa ng lahat. Patuloy pa rin siyang hinila nito hanggang sa makalabas sila ng hotel. "Wait, dahan-dahan yung gown ko!" Malakas na sita niya rito. Tumigil naman ito, pero kinarga lamang siya ni JC na pa-bridal style. Napakapit tuloy siya sa lieg nito. Hawak-hawak pa rin niya ang bouquet. Maingat siya nitong ipinasok sa loob ng kotse at ito pa ang naglagay ng seatbelt niya. Napakalapit na mukha nito sa kanya kaya kitang-kita niya ang nakabusangot nitong mukha. Nung maikabit ang seatbelt niya ay mabilis rin itong nagtungo sa driver's seat. Nakasunod lamang siya sa lahat ng galaw nito. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis sa inakto nito. Bago pa nito mapaandar ang kotse ay nakita niyang kumatok si Mickey sa bintana nito habang nasa likod din si Miko nakapuhan nakangisi. Nakita niyang huminga ng malalim si JC bago binuksan ang bintana. "I'll get her home. Don't worry." Wika nito agad sa kambal. Walang sagot si kambal. Bagkus ay pinakita nito ang kamay na may hawak-hawak na garter. Hinagis ni Mickey ang hawak kay JC. "Ayan na, sayong-sayo na. Ingat kayo at iuwi mo yan kung ayaw mong ibaon ka namin ng buhay." Banta ni Mickey na tumingin pa sa kanya at kinindatan siya bago naglakad palayo. Maging si Miko ay nakangising tumingin sa kanila bago sumunod kay Mickey. "Fuck them." Mura ni JC na hawak-hawak na ang inihagis ni Mickey na garter. "Hey, kapatid ko minumura mo." Kunwari ay inis niya si Tarito. Sorry baby girl, that's not really for them." Natataranta nitong sambit at humarap sa kanya na ngayon ay ang lapad na ng ngiti na akala mo ay nanalo sa loto. "Para kang tanga. Kanina nakabusangot ang mukha mo, ngayon sobrang saya na. Baliw ka na." Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. "Oo baby girl, baliw na ako sa'yo." Ay! Kinikilig ang pem-pem niya. Pinipigilan niyang kiligin.
Baka isipin pa nito na marupok siya. Huwag mo nang pigilang kiligin, baby girl. Pinandilatan niya ito sa sinabi. Masyado bang halata? Pinapatawad ko na sila dahil binigay nila to. Sabay wagayway nito ng garter sa kanyang muka. Parang bata lang na binilhan ng bagong laruan. Now, you are totally mine and mine alone. Pagkasabi noon ay sabay sakop sa kanyang mga labi na syempre, buong puso naman niyang tinugon. Dinala ni JC si Hadriana sa isang park kung saan mangilan-ngilan na lamang ang tao. Ayaw pa nga nitong bumaba dahil nakakahiya raw ang suot nito. Hindi yata nito alam kung gaano ito kaganda sa light blue na gown na suot. Tube style ito kaya kitang-kita ang mapuputing balikat, maging ang cleavage nito. Kaya simula nang makita niya ito sa simbahan, ayaw niya nang iwanan. Napansin niya rin kasi ang pasimpleng tingin na ipinupukol dito ng mga kalalakihan. He can't blame them because Hadriana is really a head turner. Yung tipong mapapalingon ka muli rito at mapapatitig pa. Pagdating sa reception ay isinuot niya agad ang suit dito upang takpan ito at hindi na nga siya humiwalay sa nobya. Baka matunaw ako, baby boy. Nagbalik siya sa sarili nang marinig ang tinig nito. Nakatingin na rin ito sa kanya habang kapwa sila nakaupo sa isang bench. Hindi niya napigilang haplusin ang mukha ni Hadriana na ikinagulat nito. You really make me calm just by looking at your beautiful face. I'm so thankful that God gave me someone like you. Nakita niyang kumislap ang mga mata nito. May I dance with my baby girl? Tanong niya rito, sabay lahad sa kanyang kamay. She chuckled. Like, seriously? Here? We don't have music. Nakakunot noon itong tanong. Tumayo siya at inalalayan itong tumayo rin. Nasa may bandang sulok sila kaya walang makakakita sa kanila at kung meron man, wala siyang pakialam. Inilagay niya ang dalawang kamay nito sa kanyang balikat habang ang kanyang mga kamay naman ay nasa bewang nitong humawak. Inilapit niya ang muka sa tenga nito at bumulong. Then let me sing a song for my baby girl. Umatras ito ng bahagya at pinakatitigan siya. Do you know how to sing? Amusement showed on her face. Hinapit niya lang ito palapit sa kanya. Isinandal niya ang ulo nito sa may leeg niya dahil halos magkasing tangkad lamang sila. Nagsimula siyang igalaw ng dahan-dahan ang kanilang mga katawan ng sabay. He started humming the start of his song, singing for her. I will sing what my heart wants to say. How Did You Know? By Gary Valenciano. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. Naramdaman niya ang pagpulupot ng mga braso nito sa kanyang leeg at pag-alis nito sa pagkakasandal ng ulo sa kanya. Now, they are looking at each other while their bodies still moving slowly side by side. How did you know I needed someone like you in my life? The song really fits to what my heart feels at the moment. No words can express how much I love you. Pagkabigkas sa huling liriko ay hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng pagmamahal. He will do everything to make her totally his because he can't afford to lose her. I miss you too, baby boy. Nakangiting tugon ni Hadriana kay JC na naka-video call nila ngayon. Pagkatapos ng kasal ni Clara ay kinailangan ni JC na magtungo sa Amerika for some business matters. Kaya sobrang namimiss niya na ito. Tila bigla ay may kulang sa araw niya at alam niyang si JC yun. Tomorrow, I'll be there, so best rest now. I love you, baby girl. Wika nito na pumukaw sa naglalakbay niyang isip. Ngumuso pa ito at hinalikan yata ang screen. Napailing na lang siya. Love you too, baby boy. Take care, okay? I can't wait to see you. After bidding goodbye, she lay down on her bed and hugged her pillow. Sobrang miss niya na to. Excited pa rin siya para bukas dahil Christmas party sa kumpanya. Kaya nga kailangang umuwi na ni JC dahil hindi pwedeng wala ang kanilang dragon na CEO. Ay, hindi na pala. Hindi na ito bumubuga ng apoy. Nanunusok na lang.
Napangiti siya sa kalokohang naiisip hanggang sa tuluyang hilahin ng antok. Matutunaw na salamin sa katitingin mo. Pukaw sa kanya ni Mickey na nakatayo at nakasandal sa may hamba ng pintuan ng kwarto niya. Hindi man lang niya namalaya na bumukas ang pinto. Bumuntong hininga siya bago hinarap ang kapatid. Bakit kasi ito pa kailangan kong suotin? Masyadong agaw pansin. Reklamo niya. She was wearing a red long-sleeved maxi dress na pa-v-neck sa harapan. Kaya litaw na litaw ang kanyang cleavage at mayayamang dibdib. Maging ang kanyang hubog ng katawan ay talagang kapansin-pansin dahil humahapit ang tela nito sa kanyang katawan. Habang nakalugay ang kanyang itim na tuwid na buhok. Ipinadala ito ng mommy ni JC at sinabi na ito raw ang suotin niya. Dahil Pasko ay pula ang naging tema, maging sa kasuotan. Wala siyang nagawa kung di suotin ito. Hindi naman niya matatanggihan ng napakabuting ginang. Nakita niyang naglakad palapit si Mickey sa kanya at hinawakan ang magkabila niyang braso. You look like a goddess, ate. I can't blame him if he needs to rush. Napakunot-noo siya sa sinabi ng kapatid na may ibang ibig sabihin. Bago pa niya ito matanong ay sabay sulpot ni Miko. We're going to be late. Oh wow! Bulalas ni Miko nang mapadako na ang tingin nito sa kanya. Is that really you, ate? Ilabas mo nga ate ko? Tinabig nito ang kamay ni Mickey at ito ang pumalit at mahina siyang niyugyog na parang nagpapaalis ng masamang espiritu. Binatukan nito ni Mickey. Para kang tanga, Miko. Masisira yung ayos ni ate. Sita nito kay Miko. Nanatili naman ang tingin ni Miko sa kanya na parang hindi makapaniwala. Inirapan niya to. Masyado kayong walang bilib sa ate nyo. Kung hindi lang ako huminto sa modeling, siguro sikat na ako ngayon. Wika niya sa mga ito. Sabay pang sumimangot ang dalawa na ikinatawa niya. Dati ay nagsa-sideline siya bilang isang modelo nung college pa siya. Kahit nang makagraduate siya at nagtatrabaho para matustusan ang pangangailangan ng kambal. Pero pinatigil siya ng mga to nang muntik na siyang magahasa. Ewan niya ba? Talaga bang kaakit-akit siya o talagang may manyak lang ng mga tao? Tara na at baka malate ka na. Nakakahiya kung ikaw pang panghuli. Huwag kang feeling pa importante. May bahid ng pang-aasar ang boses ni Mickey na ikinataas niya ng kilay. Hindi na niya pinatulan ng mga to at kumapit na lang sa braso ni Mickey habang si Miko ay nauna na. Inihatid lang siya ng dalawa sa labas ng bahay kung saan ay naghihintay si Manong Jaime na siyang pinadala upang sunduin siya. Magtataksi na lang sana siya kaso ayaw ni Tita Clarissa. Keso binilin daw siya ni JC. Humalik muna siya sa pisngi ng kambal bago